Alam ko na tong galawan ni Banat Bay, nagpapasipsip to, nagpapakampi kay Vice President Sara Duterte kung kaya't pinagtanggol niya ito sa usaping confidential funds. Dahil alam nyo naman na may issue si Banat Bay dahil kakasuhan ni Department of Justice Secretary Boying Remulla itong si Bugaw Bay. Paano ba naman kasi nagmamagaling? 'Di ba yung nakarang issue niya ay in-interview niya si Bantag, which is si Bantag ay meron na hong warrant of arrest nung April 12 pa. Okay lang sana interviewin mo yung tao, 'di ba? Wala naman problema doon. Kaso sumisimpatya ka, 'di ba? Mali 'yun. So, may warrant of arrest na nga, kinakampihan mo pa. Kung hindi ka ba naman loko-loko, bugo ka talaga no? So, ngayon, ang ginawa niya ay para maka-skip siya sa ikakaso ata sa kanya, nagpapasip-sip siya kay VP Inday. Kung kaya't pinagtanggol niya sa usaping confidential funds at ang tinira niya ay si Pangulong Bongbong Marcos. Okay, ito yung video niya guys, panoodin natin. Ulitin ko hindi ko pinagtatanggol si VP Sara dito. Wala akong kandidato sa 2028. Ulitin ko yan Bakit nyo sinasabi? Kasi nga, since binoto natin hindi pagkatiwala natin yung pera, wala magagawa, binoto natin ay binoto natin basta nanalo, yun. Antayin natin na magkaroon ng resulta after nilang, hinihingi nyo na yung resulta. Gusto ninyo agad-agad. Kaya nga napaka-plastic You know what? Okay, sabi niya, antayin muna natin matapos bago tayo mag-judge. Ay, my goodness. Okay, may papakita akong article sa inyo, guys. Dahil mukhang kinulang na naman ata sa gamot itong si Banat Bay. Okay. Hindi mo ba alam, Banat Bay, nung mayor pa lamang si Vice President Sara Duterte ay napakalaki na ng confidential funds na napupunta sa kanya kahit pandemic? Alam mo ba yon? Or baka naman pinagtatakpan mo? Kasi hindi ibig sabihin nun na hindi mo siya sinusuportahan or ganito, ganyan. Kasi napapansin ko sa video mo, pinagtatakpan mo, nililihis mo si Vice President Sara Duterte. So anyway guys, ito pakita ko sa inyo. Based on COA reports, Davao City had confidential funds about 144 million noong 2016 yan. Tapos 2017, 293 million. Tapos noong 2018, mayroong 420 million. At ito yung malala. Sa tingin mo ba yung mga taga-bundok naglilibot-libot dyan? Sa tingin mo, sa eskwelahan, di ba wala namang pasok nun? Pandemic 2019, bakit meron siyang 460 million confidential funds? At feel ko, hindi naman ata to na-liquidate ng maayos. Paano kasi? Yung mga COA reporters ay pinagbabantaan nila ng buhay. Imagine, saan mo gagamitin for peace and order yung confidential funds ng 460 million noong 2019 at noong 2022 where in fact, di ba, pandemic nun. Bakit? May pasok ng pandemic para maglibot-libot si VP Inday? Ang laki ng confidential funds niya. Simula nung naging presidente, yung tatay niya, at mayor pa lamang siya nito. So, wala kang magagawa kung kukwestiyonin namin yan. Kasi pera ng bayan yan. Pera namin yan. Taxpayer kami. Diba? Tatay yung presidente, tapos ang may malaking confidential funds, yung anak. Diba? Tapos, tinatanong siya. Tinatanong siya kung para saan yung confidential funds. Tapos, ang malala dito, gumagamit ng reverse card. Sinasabi na inaatake namin siya, where in fact, hindi naman pang-aatake yun. Gusto naming malaman kung saan ginamit ang pondo. Diba? Kung saan ginamit ang pera. Kasi itong confidential funds na to, wala tong resibo Wala tong resibo. Anyway, pagpatuloy natin para marinig natin yung side ni Banat Bay kung paano niya i-defend itong si VP Inday sa kanyang, ewan ko, hindi ko sinasabing mali, hindi ko sinasabing tama, pero guys, hindi ako fanatiko. Where in fact guys, supporters ako ni VP Inday. Binoto ko si Vice President Sara Duterte. Yan may picture kami. Nakikita nyo naman ata yan. Sumama ako sa campaign rally. Sumama ako. 'Di ba? Supporters ako. Legit supporters ni VP Inday. Pero hindi ako nagiging fanatiko sa isang politiko. Pag alam ko sa tingin ko tama, pupurihin. Pag mali, boboljakin. Hindi tayo magiging alila or alipin ng isang politiko. Kasi hindi naman tayo kilala niyan. Or kung kilala ka man yan, 'di ba? Hindi mo sila habang buhay makakasama. So, huwag kang defend kahit alam mo namang mali. Anyway, pagpatuloy natin ang sinabi ni Banat Bay. Agad-agad. Kaya nga napaka-plastic You know why? Itong mga congressman na ito, mga punyeta kayo, tanong kayo ng budget kung saan napunta itong kay VP Sara, pero hindi nyo naman tinatanong yung sa presidente. Yung sa presidente, pangkalahatan yun, guys. Sabihin na lang natin, meron siyang 4 billion na confidential funds, pero lahat ng ahensya, hinahawakan niya. Si VP Inday,
DepEd secretary lang yan. At saka ang layo. Peace and order. Tapos, DepEd secretary, di ba dapat sana mas nakafocus siya on how to improve the facilities, di ba, dun sa mga schools, books, classrooms, di ba dapat doon nakafocus yun. Okay lang naman na paglaanan ng pondo yung security na yan. Pero yung the way na yung lahat ng confidential funds mo napupunta sa seguridad, peace and order, ang layo naman ata. Sana hindi ka naging DepEd secretary kung ganyan ka. Kasi mas inuuna mo pa, 'di ba? Kaya yung mga kabataan ngayon, init na init sa kanilang paaralan. 'Di ba? Pawis na pawis sa mga public schools. Tapos nakafocus ka pa rin sa mga taga Jundok. Humina naman yung mga sandatahang lakas nitong mga taga Jundok na to. At saka okay lang naman guys, don't get me wrong, okay lang naman na bigyan ko ng pondo, pero yung halos lahat na lang doon napupunta. Huwag na tayong maglokohan dito. Huwag na tayong maglokohan dito. Bakit? Takot kayo? Diba? Bakit? Pinsan eh. Insan ko yun eh. Insan ko yun. Tandaan ninyo ha. Ang DepEd, alam naman ng lahat yan eh. Yan ang pinagkukuhanan at pinagsisimulan ng recruitment ng rebelding NPA. Wala nang iba. Ubus na sila yung mga matatanda. Graduate na. Yung isa nagma-McDonald's na lang. Yung isa, yung anak niya nag-aaral sa UK. Diba? Bakit hindi nyo ano yan? Ang talagang tinatarget ninyo mga estudyante. Tandaan nito, simula lang high school to Kasi sinasabi na iba, hindi dapat ang CHED din. Kasi ang CHED na sa college. Hindi ho. Tandaan yung unang ginagawang mga eskwelahan. Yung sa Talaingod ba yun? Tama ba yung pagka-pronounce ko? Talaingod? Doon. Mga bata doon. Diba? Kaya nga tingnan ninyo. Ito halimbawa lang Hindi ko sinasabing rebelde ho Yung sa Socorro. Diba? Bakit ganoon? Nakalusot yung ganong klaseng pati pag-aaral ng mga bata nakalusot na ano sila doon. O di ba ho? Kasi nga kaya napaka-importante ng confidential funds. Ngayon, hindi ko naman sinasabing panat ba pinagtatanggol mo naman si VP Sara. Hindi. Akin, binoto yan eh. May mandato yan bilang Vice President. Pagkatiwala mo na natin. But after 6 years, doon tayo manito. Binoto natin, pinagkatiwalaan natin. Kaya nga, doon na tayo sa point na magtitiwala tayo. Pero paano kami magtitiwala kung yung tinanong nga lang siya, di ba? Kung para saan yung pondo, kung para saan yung confidential funds, kung saan mo ilalaan. Tapos ang sasagot niya, kalabanta kami ng gobyerno na kami ay nagtatanong lamang. Ang kumukontra daw sa confidential funds ay kalaban ng bayan, kalaban ng kapayapaan. Tama ba yun? So, paano kami magtitiwala kung yung simpleng tanong nga lang, di ba, ay hindi masagot ng maayos tapos humihingi pa ng napakalaking pondo? Huwag kami, banatbay. Huwag kami. Nagpapasip-sip ka lang kasi may kaso ka. Alam ko yan. Tama, mali. Kailangan, in 6 years, talagang bumaba o kung hindi man masiro, bumaba ang mga rebelde at matalo na ho sila sa mga eskwelahan. Bakit nga? Di ba sinasabi nga nila, nagagamitin nila yan para sa kanilang, hindi naman nila diniretso, pero sinasabi nila pang spy, pang ganito, at saka pang tatayo ng mga education sa ganyan-ganyan. Sa akin, wait, let's give her a chance. 6 years. Then after that, kung wala siya nagawa, doon natin siya singilin. 6 years. 6 years from being vice president. Tatapusin namin yung 6 years. Ganun ba? Nung ano nga siya, nung mayor nga siya eh. 'Di ba? Magkano yung naging pondo nito ni VP Inday? Umabot ng 2.6 billion. Kahit pandemic, mayroon siyang confidential funds, 460 million. Banat-bay. Wake up. Don't be so fanatico. 'Di ba? Huwag kang maging panatiko ng isang politiko. Huwag mong i-defend ang alam mo namang mali. Alam ko namang alam mo yan. Syempre, wala. Kailangan magpasipsip eh. 'Di ba? Kailangan magpasipsip dahil nga merong hinaharap na kaso. Alam ko yung galawan na yan ni Banatbay. Kaya Banatbay, dahan-dahan sa mga pinagbububunga nga mo. Watch your mouth. 'Di ba? Hindi kasi marunong mag-ingat. Kaya ganyan yung nangyayari sa'yo. Tapos ngayon, humahanap ka ng kakampi mo. Alam ko yan. Alam ko yan. Huwag ako. So anyway guys, tsaka sige, dagdag pa natin. Ito Duterte. Duterte wants state auditors kidnapped, tortured. Alam mo yung mga COA reporters, kaya takot na takot dito kay Duterte. Dahil pinagbantaan yung buhay. Ebidensya? Okay. Sino ang taga-COA dito?
Ihulog na sa hagdanan para hindi maka-report. Yes. Maniwala kanyang kuha na. Yes. You know, just do it by circular, then you expect everybody to obey. Mga circular office, pakialam ko. Inyo yan. Oh, yan. 'Di ba? Merong pagbabanta. So ngayon dito, yung tanong ko kasi, ito kasing COA na to, independent bodies yan. Walang nag-handle dyan. Kahit yung executive, judiciary, legislative, walang nag-handle dyan. Independent body, itong ano na to, itong tawag dito, COA na to. So ngayon, dahil nga, 'di ba, may possibilities sila dyan na makulong once na may maliing nakita, ay ito, basahin ko sa inyo. In a speech before the official gathered in the capital Manila, Duterte cursed at the independent constitutional body which responsible for examining the accounts and spending government agencies. So sabi niya dito, ito yung nakakatawa guys eh. Ito yung sabi oh. While they do not have the powers to prosecute, evidence gathered by auditors has been used to send public officials to jails. Yun na nga, makukulong sila once na nakitaan ng, 'di ba, anomalya. Makukulong sila. So, ang ginagawa nila, pinagbabantaan nila. Itong mga COA auditors, COA reporters. So, ngayon, hinihimo ko yung taong bayan na sana bumoses tayo. Bumoses tayo ukol dito sa COA reports. I-portion natin itong COA auditors na to na ilabas yung mga tinatagong reports, di ba, ukol dito sa confidential funds nitong mga Duterte na to, noong mayor pa lamang, si VP Inday. Grabe, talamak ang korupsyon, banat-bay. Hindi mo, alam mo yun, hindi naman sa pinagtatanggol mo pero yun na talaga yun eh. Nakikita mo naman, pero pinagtatanggol mo pa kasi nga, may kaso ka. Yun lang yun, basic. Wag kami, banat-bay. Wag kami. Kailangan mo munang magpakita ng ebidensya kung saan ginamit or kung para saan, para paniwalaan ka namin. Huwag mo kaming gawing tanga. Hindi kami tanga. Hindi kami nabuhay sa dark age time. Nabuhay kami year 2000. So, we know the effects of social media. Alam namin ang pasikot-sikot. Ano yung silbi ng mainstream media? Anong silbi ng mga newscaster na yan? Kung kami, di ba, kaming mga tao ay mananahimik na lamang sa isyong to. Hindi nagigets ni Banat Bay. Anyway, yun lamang ho guys. At it's me again, si Mima Alicia, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.